sa di pakita mo adto sa ato mga paghisgutan nga lain ko sa naman 45 minutos milabas sa tak na alas 7 at sa atong production mahigala sa Idil Adha. Mga kabumbo aning maong adlaw nganong naghaliday kita tungod kini sa atong pag-honor, respeto sa igsuon nato mga kamusliman sa kalibutan labi na sa Pilipinas niining ilang day of sacrifice commemoration ni ang atong production mahigala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Huwag pagpatay ng mga inosente pinagpapawal din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Man qatala nafsan bighayri nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Sino man ito ang pinatay ng isang inosenteng tao, ang kanyang kasalanan ay parang nang napatay ang lahat ng tao sa malaking kapisalan na kanyang ginawa. Allahu Akbar. Bawal pala pagpatay ng mga inosente. Bigla ka na lang mamamaril dyan, magpupenda dyan. Subhanallah. Pinagbabala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammad wa ala ashabi. Idul Adha. So ato delikatan na unya manghigala sa taod-taod. This time higala ato sa mga kauban ato manghigala ang presidente sa National Dawa Council of the Philippines pinagi manghigala ni Sir Yusuf Mando via Zoom. Sir Yusuf, maayong gabi. Welcome to Bombo Radio Cagayan de Oro. Maayong gabi po. Magandang gabi po. Ano ko sir, maantigo ka mag-Bisaya? Bisaya? Tagalog na lang siguro para mas maayos. Okay. Sige. Anyway sir, Yusuf, no, ngayong araw ay ating ginunita yung isa sa mga pinakamahalaga na haligi ng paniniwalang Islam, itong Day of Sacrifice o Idil Adha ng ating mga Muslim community all over the world, in particular dito sa Pilipinas. Una-una Sir Yusuf, ano ba ang ibig sabihin ng Idil Adha at ano ang magiging implikasyon nito sa buhay, paniniwala at mga gawain ng ating mga kapatid na Muslim? Una-una gusto ko pong batiin ang ating mga kapatid na Muslim sa buong mundo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang Idil Adha po ay isa sa dalawang pinakamahalagang pagdiriwang sa relihiyong Islam. Ang una po dito ay ang Idil Fitr nung nakaraang Ramadan. Ito po ay selebrasyon pagkatapos ng buwan ng pag-ayuno, ang buwan ng Ramadan. Ito naman pong Idil Adha, ito po yung pagdiriwang, ang paggunita po sa pagsakripisyo, pananampalataya at pagsunod ni Propeta Abraham sa utos ng kanyang Panginoong Allah. Ito po ay ginugunita ng mga Muslim sa buong mundo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagtitipon sa isang lugar. Karaniwan dito ay sa open ground upang isagawa ang Salatul Idil Adha kaninang umaga po. Okay, ano ba ang ipinag-utos ni Panginoong Allah kay Prophet Abraham noong panahon na sila po yung magkausap pa? Ano ba ang pinapagawa sa kanya, Sir Yusuf? Marami pong pinapagawa sa kanya noong kanyang panahon. Siya ay inutusan ng Allah. Simula ng pagkabata pa po niya ay sinubukan na siya ng Allah upang patatagin at titingnan ang kanyang pananampalataya sa nag-iisang Diyos. In fact, noong kabataan niya, naging katunggali niya ang kanyang mismong tatay na sumasamba sa mga rebulto, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, bagkus siya ay tinuruan ng Allah upang sambahin ang nag-iisang Diyos, ang Diyos na lumikha sa lahat ng kanyang nilikha. Makikita man natin o hindi. Ngunit ang highlight po ng pagdiriwang ng Idil Adhang ito ay yung inutos sa kanya ng Panginoon na katayin ang kanyang anak na si Ismael. Mantakin po ninyo ang anak mo, ang inutos ng Allah upang katayin. Pagkamamahal mong anak, pagkaraan ng ilang taon na hindi mo makasama at magkasama kayo ng biglang inutos sa ng Diyos upang isakripisyo para sa kanya.
ito po ay pagsubok na pinarating kay Prophet Ibrahim, at dahil po nalampasan niya ito, na nasubukan ang kanyang tatag sa kabila ng maraming pagsubok bago po niya kinatay si Ismail, ang kanyang anak, ay maraming mga sagabal upang hindi ito maisagawa. Una na po diyan ang haka-haka na sinabihan ng demonyo ang kanyang asawa, na ang kanyang asawa ay sinabihan, bakit mo papayagan, sabi niya, si Ibrahim na dalhin niya ang iyong anak, ang nag-iisang pinakamamahal mong anak, pinagsakripisyuhan mo, pero ang gagawin niya ay kakatayin niya. Ang sabi ng kanyang asawa doon sa demonyong sumisira sa kanyang pananampalataya, hindi yan magagawa ng aking asawa dahil sabik po yan sa pagmamahal ng kanyang anak na si Ismail. Sabi ng demonyo, hindi mo ba alam na ang daladala niya yung kutsilo, ang daladala niya yung itak upang katayin? Ang sagot ng kanyang asawa, bakit? Sabi niya kakatayin. Sabi ng demonyo, dahil sabi niya, utos daw ng kanyang Diyos. Utos pala ng kanyang Diyos. Kung totoo yan, utos ng kanyang Diyos, kahit ako po, sabi niya, handa akong ipakatay kung yun ang kautusan ng kanyang Panginoon. Mahabang proseso po ito. Mahabang pagsubok ang dinanas hanggang sa bago sila dumating doon sa masukat na lugar doon sa Makkah, sa Saudi Arabia, ay dumanas pa siya ng pag-disturb o pagpipigil sa kanya. Kaya nga po doon sa pag-hajj ng mga Muslim taon-taon, ay may lugar doon, binabato ang isang lugar kung saan nanggagaling ang boses ng demonyo. Bilang pagkontra ni Ibrahim sa panawagan, sa pipigil sa kanya ng demonyo, binato niya ito ng bato. Kaya po ginugunita ito ng mga Muslim sa tuwing magsasagawa ng pag-hajj o yung taonang paglalakbay o pag-pilgrimage sa sa Makkah, Saudi Arabia, ay may ritual po doon. May lugar na binabato ang lugar na kung saan mismo ang lugar na yon ay hinahagis ni Ibrahim ang demonyo dahil siya yung pumipigil sa kanya, siya yung umahadlang sa kanya upang hindi niya makatay si Ismail. Sa kabila ng pagharang sa kanya ng demonyo, ay naisagawa niya ang akmang pagkatay. Ngunit sa kanyang tatag ng kalooban at sa tatag din ng kalooban ni Ismail, ang sabi pa ni Ismail sa kanya, tay, sabi niya, baka sakali makagalaw ako, kasi sinabihan na ng kanyang tatay, nakakatayin kita dahil utos ito ng Panginoon. Ang sabi ni Ismail sa kanyang tatay na si Ibrahim, tay, para siguradong hindi ako makakagalaw, baka sabihin na tumanggi ako sa iyong pagsunod sa kautusan ng Panginoon, talian mo, sabi niya, ang kamay ko at ang paa ko para hindi ako makagalaw. Tinali ito ni Ibrahim ng paa at ng kanyang kamay para lang hindi makita ang pagtuto ng kanyang anak o baka makagalaw o baka makaiwas. So bilang pagsunod sa Diyos, nagtawakal, ibig sabihin ng nagtawakal, ipinasa Diyos nila ang kanilang kalagayan, at nung akmang kakatayin niya si Ismail, sabi pa ni Ismail sa kanyang tatay, sabi niya, bago mo ako katayin, tay, lumingon ka, sabi niya, para hindi mo ako makita, para makatay mo, baka maawa ka pa sa akin, na yun ang maging sanhi ng hindi mo mapatupad o maisagawa ang kautusan ng Diyos. Nang lumingon si Ibrahim doon sa lugar na hindi niya makita ang kanyang anak, nung kinatay na niya ang liig ng kanyang anak, pagtingin niya, pinalitan na pala ito ng anghel na sa kautusan ng Diyos ng isang tupa o ram. Kaya sineselebrate ng mga Muslim ang pagdiriwang ng Eid al-Adha, ang pagsisikap o pagsasakripisyo ni Ibrahim, dahil nagtagumpay si Ibrahim sa pagsubok na iginawad sa kanya ng Allah, ng Diyos, at nagtagumpay siya na dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos ay umabot hanggang sa rurok ng kanyang pagsumikap, pagtitiis at pagsasakripisyo, pinalitan din pala ng Allah ang kanyang anak ng isang tupa. So yun po ang pinagdiriwang ng mga Muslim, sapagkat kung hindi yan binigyan ng awa ng Allah at ipinalit ang isang tupa, ay baka hanggang ngayon po sa tuwing Eid al-Adha, ang kinakatay ng mga Muslim ay ang kanilang anak. Dahil
tanda yon ng pagsunod at pagtalima sa kautusan ng Diyos. Kaya ang mga Muslim po ay nagdiriwang sa araw na ito bilang paggunita sa pagsasakripisyo, sa pagtitiis, sa pagsunod ng isang nilalang, ng isang propeta, ng isang ama sa kanyang Panginoon hanggang sa katayin niya ang kanyang anak alang-alang sa pagsunod niya sa kanyang Panginoong Allah. So yun po ang maiksing kasaysayan kung bakit ang mga Muslim ay pinagdiriwang ito sa pamamagitan ng pagkurban. Kanina po maraming nagkatay ng kambing at baka o tupa bilang pagsunod doon sa ginawa ni Ibrahim. Kaya kung napapansin ninyo po sa mga greeting ng mga Muslim, na mga greeting card, nakikita ninyo dyan tupa o baka o kambing, dahil yan po bilang pagdiriwang ng pagpasalamat sa Allah at pagpapatuloy na kahandaan ng pagsasakripisyo at pagsunod sa kautusan ng Allah. Yung tupa na yung pinalit kay Ismael sa sakripisyo na ipinapagawa ni Allah kay Propeta Ibrahim, ano ba yun? Ipinamigay ng mga kabayan doon sa kapanahonan niya o parang family consumption lang yun? Nakapokus kasi ang kwento doon sa kahandaan pagsakripisyo, okay. sa kahandaan pagtitiis at sa kahandaan hindi matitinag ang isang taong may pananampalataya kahit ano pa ang mga balakid, ano pa ang mga sagabal. Ngunit ang pinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tupa, kambing o baka na kinakatay ng mga Muslim ngayon, ang unang bahagi ay para sa pamilya, pangalawang bahagi sa mga kamag-anak at sa mga kapitbahay at sa komunidad. Yan po ang reflection ng ang biyaya ng Allah ay binigay sa atin ay hindi lamang po para sa ating sarili, kung hindi para sa ating kapitbahay, para sa ating mga kamag-anak, para sa ating komunidad. Kaya lahat po ang turo o kung ano ang nakalagay din po ito sa Quran, nakalagay din po ito sa Biblia, although may mga kunting pagkakaiba lang ng pagkakalahad, ngunit ang layunin po ay iisa. Ang Eid al-Adha po ay mas kilala sa pangalang o sa tawag na Feast of Sacrifice dahil ito ay pagtitiis, pagsakripisyo at pananampalataya sa nag-iisang tagapaglikha. Diyan sa Quran nakasaad rin yan na itong celebration na to, Feast of Sacrifice, ang bawat pamilya ay talagang magkatay sila or depende lang yan sa kapasidad ng isang pamilya? Ang utos po, ang turo po ng Islam ay magkakaroon po siya ng obligasyon. Halimbawa, yung Hajj po, yung okasyon, itong pagkakataon ngayon, yan po ang pinakahuling haligi ng Islam, ang Hajj o ang pag-pilgrimage sa Makkah, Saudi Arabia. Ito po ay obligado doon sa mga may kakayanan. Okay. Obligado doon sa may mga sapat na pangkalusugan, kasi hindi ka naman dapat mag-Hajj kung hindi mo na kaya, o kaya kung wala kang kakayahan financially dahil daan-daan libo rin po ang ginastos ng isang pilgrims bago siya makarating doon sa tawa ng ritual. So itong mga pagkurban po o pagsakripisyo, inutos po ito sa atin bilang pagsubok din sa atin kung hanggang saan natin gagastusin yung biyaya binigay ng Diyos o binigay ng Allah. Ngunit kung hindi mo kayang gawin ito dahil hindi sapat para sa pang-araw-araw o pang-sustento mo doon sa pamilya mo, mas obligasyon mo rin ang tustusan o i-maintain o suportahan ang pangailangan ng pamilya mo. Ang utos po ng Islam, hindi siya pangpahirap sa tao, kung hindi paggabay, pagdisiplina at paggabay doon sa pagsunod mo sa Diyos. Sapagkat ang taong hindi sumusunod sa Diyos, hindi rin yan sumusunod sa batas, hindi rin yan sumusunod sa alituntunin ng komunidad. Ang Islam nagtuturo ng disiplina, nagtuturo ng kahinahunan, at nagtuturo din po ng pagmamalasakit sa kapwa. Kaya doon sa pagkurban o pagkatay ng hayop, hindi rin po pwede pag hindi mo ipamigay yun doon angkop para sa iyong kapitbahay. Dahil obligasyon mo po ang pakita, ang pagmamahal, ang pagtustos sa kaganapan sa iyong paligid. Yan po ang turo ng Islam. Okay. But yan sa kasagsagan ng kapistahan, kasi pista pa rin pala ito, ano ang mga, maliban na ito'y pagkilala sa malaking sakripisyo,
na hinarap ni Propeta Ibrahim, ano ang mga ipinapanalangin ng ating mga pinuno sa Muslim community, be it within the sa mga kalahi lang, sa kasali o isali ba dyan ang yung kasalukuyang mga kinaharap na problema lalo sa ating bansa? May mga ganun ba? Or anong scope ng mga petition or prayer ang maaring bagitin dyan sa mga gawain kanyan, Sir Yusuf? Ang kagaya ng binanggit natin ng pahapyaw po, ang diwa po ng Idil Adha ay hindi lang pang sarili, hindi lang pang pamilya, hindi lang pang kamusliman. Ang diwa po ng Idil Adha ay yung pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, pagsusulong ng kapayapaan, pagsusulong ng kaunlaran, pagpigil sa sarili. Ang pagpigil sa sarili upang pigilan mo ang kasakiman. Huwag puro sarili ang interest ang pinapairal mo. Huwag yung puro yamanin mo lang. Kung kinakailangan magsakripisyo ka para sa bayan, para sa kaunlaran ng iyong bansa, para sa kaunlaran ng komunidad. Yan po ang diwa. Kaya hindi po natin masabi para sa akin lang ito, dahil hindi ko po ito ginawa mag-isa. Kinakatay ko po ito sa maraming tao. Kaya nga po ang pagsamba ng mga Muslim, hindi doon sa loob ng moske lang, hindi doon sa loob ng bahay, kung hindi doon sa komunidad kung saan open para sa lahat. Para sabay-sabay maging saksi tayo sa pagsusulong ng pagkakaisa. Walang kulay, walang lahi, walang tribo. Lahat po tayo magsama-sama. Kagaya po kanina, doon kami sa Quezon City Circle. Ang mga kapatid na Christian nag-obserba. Ang mga pulis na Kristiyano, namang hindi naman mga Muslim, nag-obserba, nakiisa. Ito po ang hudyat na ang pananampalataya hindi para sa sarili, kung hindi para sa bayan. Ang panalangin natin ay kapayapaan, pagkakaisa, kaunlaran, pagtitiis. Sapagkat kahit gaano ka kapatriotic, kahit gaano ka pakatapang ng mandirigma, kung hindi mo kayang pigilan ang sarili mo sa kasakiman, puro sarili mo ang payamanin mo, puro kukunin mo ang kaban ng bayan, puro gusto mo kamag-anak mo lang, you are against the teaching of Islam. Because you cannot afford to sacrifice. You're not supposed to sacrifice for yourself, but for your own community, for your own country. Kaya nga po ang sakripisyo na ito maging hudyat, tinuturo sa atin, magsakripisyo kayo, hindi bale, hindi makukuha ang lahat ng maleta, ang lahat ng pondo, ang lahat ng kickback, dahil hindi yan para sa iyo. Ang hindi para sa iyo, hindi yan para sa iyo. Ang para sa iyo, ibigay mo kahit mismo sarili mong anak, sarili mong pangarap na maging bilyonaryo, na hindi mo naman kaya maging milyonaryo sa pamamagitan ng iyong pagsisikap. Isakripisyo yung pagnanasa sa kamunduhang bagay. Isasakripisyo natin ang pansarili nating kaisipan para lang sa ating kagustuhan. Alang-alang sa ating bayan, alang-alang sa ating komunidad, at alang-alang sa kautusan sa gabay ng Panginoon. Yan po ang diwa ng Idil Adha. Hindi po ito pang Muslim, hindi po ito pang sarili, hindi po isang tribong yakan, since I'm yakan, kung hindi, kinalimutan natin ang ating sarili. Dahil darating ang panahon, walang silbi ang kamag-anak, walang silbi ang pinakamahal mong asawa, yung pinakamalaking bank accounts mo o yung deposito mo. Dahil darating ang panahon, lahat yan iiwanan ka rin at iwanan mo rin sila. Bilang paghahanda, si Propeta Ibrahim, hinanda niya pa yan. Bilang pagsunod, dahil ang Islam ay nakaangkla sa kabilang buhay. Kaya kung ano ang ginawa mo dito sa mundo bilang paghahanda mo yun, sa pinale, sa final life, this is not, when you are successful in this world, that is the real success. The real success is when you are able to overcome all the worldly temptation, lahat ng pagsubok, lahat ng karangyaan dito sa mundo, dadaan din po ito. Kaya magsakripisyo po tayo bilang paggunita, bilang pag-reflect sa turo ng Propeta Ibrahim, kung saan tiniis niya alang-alang sa kanyang pagsunod sa Diyos bilang kanyang obedience at pananampalataya para sa kanyang Panginoon. So sa makatwid, Sir Yusuf, kahit hindi pa tayo umabot sa selebrasyong ito na Idil Adha, ba't tayong mga Filipino Muslims ay parang nasaksihan natin, naririnig natin yung mga pangyayari dito sa ating sariling bansa. So,
parang ang dating sa inyo dyan ay nagkaroon kayo ng mga discouragement at nadismaya rin kayo. Kabilang kayo sa mga nadismaya, naggalit kung gaano tayo tinatrato, parang kung paano tayo parang tinawag na ninakawan sa ating mga pinagsikapang buwis na napunta lang sa ilang mga tao. At kaya nga may mga isinusulong na investigation at kayo rin ay maybe isa sa mga susuporta doon para talagang lalabas yung katotohanan at managot yung pinakatunay na mga sangkot sa naturang mga iskandalo. Ang turo po ng Islam is dapat maging patas sa lahat ng bagay. Kaya nga bawal sa Islam ang magsugal dahil may daya, may panglilinlang, may mga hindi patas para sa lahat. Kaya nga yung mga lahat ng mga hindi magiging pantay-pantay ay hindi ito inuutos sa Islam dahil yung mga nangyayari sa ating paligid ngayon, it is one of the test ng Allah para sa atin lahat. Kung sa tingin natin ay nakalabag na tayo ng batas ng tao, kasalanan din yon. Kung sa tingin natin nakalabag tayo ng batas ng Diyos, ito po yung dahilan kung bakit the more na lumalala na yung corruption, lumalala na yung paglapastangan sa kapwa, paglapastangan sa kalikasan, paglapastangan sa kautusan ng Panginoon, ang remedyo lang po dyan is magbalik loob tayo sa Diyos. Sapagkat ang pagbalik loob sa Diyos, doon mo makikita ang maging pantay-pantay ang lahat ng tao kung susundin mo po ang gabay ng mga propeta na pinadala sa atin ng Diyos upang gabayan tayo sa tamang pamantayan ng buhay. Dahil kung hindi na tayo tumingin sa yung guidance, yung divine guidance, naliligaw na tayo. Akala natin pag magaling sa magsalita, pag alam na niya yung batas o kung saan marami na siyang natapos na degree o marami na siyang pinakitang accomplishment, ang tingin ng tao siya na ang pinakamagaling. Pero sa katotohanan, hindi po siya ang magaling. Kung hindi niya masunod, kontrolin ang kanyang sariling pagnanasa alang-alang sa pagtrato sa pantay-pantay. Itong mga paligid nangyayari sa atin paligid ngayon, isang pagsubok ito ng Diyos. Hindi lamang sa isang pinuno, hindi lamang sa isang presidente, kung hindi para sa atin lahat. Kung ano ang papel na gagampanan natin upang kahit gaano kaliit makaambag tayo sa pagtaguyod ng pantay-pantay na pagtrato, pantay-pantay na pagtingin sa sitwasyon. Hindi tayo dapat maging bulag sa sitwasyon. Dapat maging open heart, open arms tayo upang sikapin kung paano tayo makapag-ambag sa kabutihan. At the end of the day, ang binibilang ng Diyos ay kung gaano karaming nagawa mong mabuti kumpara o kontra doon sa ginawa mong masama. Sa batas ng Diyos, walang makakaligtas kahit gaano kapagkahusay magpaliwanag, magpalusot, kung gaano kapagkahusay kumuha ng pinakamatalinong abogado. Ang batas ng Diyos ay patas. Kung ano ang kay Juan, dapat kay Juan. Kung ano ang kay Pedro, dapat kay Pedro. Yan po ang gusto natin pairalin that could somehow help us return back to the divine guidance kung saan itong ginugunita natin ito. Kung maintindihan lang ng atin mga kababayan, hindi lang ang mga Muslim ang dapat magsakripisyo sa araw na ito. Sa gitna ng masalimuot na sitwasyon, sa gitna ng halos hindi mo na alam kung ano ba ang tama, yung atin mga kabataan na popoison ang kanilang utak. Dahil pag nakita nila ang kanilang mga magulang hindi nagkakasundo, ano bang asahan mo sa mga bata kapag ang mga magulang ay walang sariling disposition kung saan ang tama? Dapat we have to love our children with consistency and love. Hindi lang pagmamahal mo, buhusan mo ng pera o buhusan mo ng karangyaan. Hindi yon pagmamahal. Kung hindi, binigyan mo siya ng delikadong pananaw sa buhay. Dahil ang pinakatamang paggabay ay nandoon yung pagtingin mo sa patas na pananaw sa lahat ng bagay. Okay, sige. Sarap yung ating talakayan ngayon, no? Sa usaping reliyoso. At sana po sa mga
ibang usaping mga panglipunan sa susunod na mga araw, Sir Yusuf, ay magkausap din tayo upang para maiparating din natin sa ating mga kababayan na hindi lang yung ibang grupo yung mga nakikibaka, but even yung ating mga kapatid na Muslim dito sa ating bansa. With that, Sir Yusuf Mando, maraming salamat po sa inyong binigay na panahon. Maayong gabi, sir. Mayong gabi, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon. Maibahagi natin ang mensahe ng pagsasakripisyo, pagtitiis, pagmamalasakit sa kapwa, at pagpalakas ng ating pananampalataya. At ang mahalaga po ay meron tayong pananampalataya at meron tayong takot sa Diyos. Maraming salamat po sa Bombo Radio at maraming salamat po sa inyo. At binabati ko po kayo ng Eid Mubarak, Eid al-Adha al-Mubarak sa atin lahat. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay.